May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Nakatira kami sa isang simpleng apartment sa Sampaloc, Manila. Ito yung typical na residential area. Dikit-dikit ang mga bahay at likas na maingay dahil may mga batang naglalaro palagi sa labas. Pero masaya naman at buhay na buhay ang community namin. Nasanay na rin kasi kami dahil 5 taon na kami nakatira rito ng parents ko. 3 ang kwarto dito. May kwarto ang parents ko. May sarili na rin akong kwarto. At yung isang mas maliit na parang stock room ay ginawa na rin kwarto para sa 2 kong kapatid na lalaki. Sakto lang ang 2 kama na may kaunting space na lakaran sa pagitan. Ako nga pala ang panganay sa amin. Hindi ko makakalimutan yung unang beses kaming nagambala dahil sa tunog na naririnig namin tuwing gabi. Nagsimula ito mga bandang October 2020. Yes, kasagsagan ng pandemic. Lahat kami nasa bahay. Unang beses na nangyari to, habang naglalaro sa cellphone yung 2 kapatid ko, napansin daw nila na parang may tunog na nagpupukpok. Tumayo ang bunso namin at lumapit sa may pader dahil doon daw nang gagaling yung tunog. Ang unang inisip nila ay galing sa kapitbahay namin yung tunog. Baka may nagkukumpuni lang o nag-aayos. Pangalawang beses, tulog na kaming lahat at nagising yung mga kapatid ko para magsabi sa parents ko na naiingayan sila sa tunog na nagpupukpok sa pader. Bumangon si Papa nun at tsinek ang kwarto ng mga kapatid ko at narinig din daw niya ang pagtunog. Tutunog, tapos hihinto, tapos tutunog ulit. Mag-aalas 12 na raw nun kaya pati si Papa ay nagtataka na kung bakit dis oras ng gabi ay may ginagawa ang kapitbahay namin. Isang gabi, nakafocus ako nun sa mga online modules ko. Tahimik ang buong bahay pati na sa labas. Dahil nga pandemic, walang mga batang naglalaro. Narinig ko na yung tinutukoy nilang tunog. May kalakasan this time at pati ako napatingin at nagpunta sa kwarto ng mga kapatid ko. Nandun na rin sina Papa at Mama nun at lahat kami nakikinig. Tapos hinto. Tapos parang may pagitan. Tapos sunod-sunod. Kinabukasan, kinausap na ni Papa yung kapitbahay namin dahil nga 1 linggo na kaming naaabalan nito. Yung kapitbahay kasi namin na yun, sa kanila ang kadikit na kwarto ng mga kapatid ko. Kaya sa kanila lang naman posibleng nanggagaling yung tunog na naririnig namin. Maayos namang nagtanong si Papa kung may pinapaayos ba sila at kung may nagpupukpok ba sa kanila kapag gabi. Ang sagot lang ng kapitbahay namin, maski raw sila ay naririnig ang tunog na yun tuwing gabi. Kaya nagtaka na rin si Papa. Pati pala yung kapitbahay namin ay naririnig din daw ang mga tunog. Pero mahina raw sa kanila. Sa amin kasi, medyo malakas ang tunog. Wala nang ibang pwedeng mapagtanungan pa ang Papa ko dahil doon lang naman sa side na yun ng bahay nang gagaling ang tunog. Naulit pa ito ng naulit. Isang beses, nagstay sina Mama at Papa sa kwarto ng mga kapatid ko. Doon sila nagbonding, nagsi-cellphone, nanonood ng movie, para abangan din ang tunog. Dahil nangyayari ito palagi sa pagitan ng 10:00 at 1:00 ng madaling araw. Hindi sila nabigo. Narinig nga ulit ang sunod-sunod na pukpok sa pader.
Lumapit si mama at dinikit ang tenga niya sa pader para mapakinggan tong mabuti. Tinawag niya si papa at sinabing pakinggan din to. Parang hindi naman daw tunog ng martilyo. Hindi nila maipaliwanag. Basta iba. Tumingin sila mula itaas ng kisame pababa. Pinagmasdan ng pader na pinanggagalingan ng tunog. Vinivideo naman ng kapatid ko ang nangyayari nung gabing yun at i-upload daw niya sa TikTok. Baka raw kasi may multo at baka mag-viral. Hanggang sa tumigil na ulit yung tunog. Ako naman kasi ay halos walang pakialam sa nangyayari dahil hindi naman ako naapektuhan at tahimik sa kwarto ko. Ako rin kasi yung tipong wala lang yan at deadmahin na lang. Hanggang sa nanaginip ako. Hindi siya yung panaginip na magulo. Malinaw siya. Nasa isang kwarto daw ako. Patay ang ilaw at tanging ilaw lang mula sa labas ng bintana na nanggagaling sa poste ang nagpapaliwanag sa kwarto. Walang mga gamit sa kwarto. At nakatayo ako doon sa isang sulok ng kwarto. May nakatayong isang babae sa gitna. Nakatalikod siya sa akin. Medyo mahaba ang buhok niya. Lagpas ng konti sa balikat. Nakasuot ng puting t-shirt at itim na pantalon. Yung puti ng t-shirt niya, hindi maliwanag. Parang luma na. Bigla siyang tumakbo paikot-ikot sa kwarto. Paulit-ulit. Hindi siya tumitigil sa pagtakbo. Ako na yung nahihilo sa ginagawa niya. Sumisigaw siya. Pero wala akong naririnig na boses. Alam ko lang na sumisigaw siya dahil naaaninag ko ang mukha niya na nakabukas ng malaki ang bibig. Yung mata niya, sobrang dilat. Hindi kumukurap. Habang umiikot siya, napansin kong basa ang kanyang buhok. Hingal na hingal siya. Pero hindi siya tumitigil. Tapos, bigla siyang huminto at lumingon siya dun sa pader. Tapos lumapit siya. At inuntog niya yung ulo niya sa pader. Hindi tunog na parang kahoy o bakal. Tunog na may laman. Tunog na may bungo. Tapos ulit. Mas malakas. Hanggang sa naging sunod-sunod. Mabilis. Marahas. Tumigil siya at biglang tumingin sa akin. Meron na akong nakitang mga dugo sa noo niya at parang nakalubog na ang noo niya. Hindi pa rin siya kumukurap. Tapos ay tinuloy niya ulit ang paghampas ng ulo niya sa pader. Hanggang sa nagising ako. At pagkagising ko, narinig ko ulit ang tunog ng paghampas. Totoo na to at hindi na panaginip. Nanggagaling ulit sa kwarto ng mga kapatid ko. Sunod-sunod ulit na pukpok. Napatayo ako agad nang narinig ko yun at pumunta sa kwarto nila. Pagkabukas ko ng pinto, binuksan ko rin agad ang ilaw ng kwarto nila. Mahimbing ang tulog ng mga kapatid ko. At wala na yung tunog. Hindi ko na sinabi sa mga kapatid ko at baka matakot pa ng tuluyan yung mga yon. Hindi ko na rin pinansin kinabukasan. Ikinuwento ko na lang sa parents ko yung napanaginipan ko. Simula nung mga sumunod na gabi, tumigil na ang mga tunog. Wala nang pumupukpok. Tahimik na ulit ang lahat. May kinalaman kaya yung panaginip ko sa naririnig namin noon gabi-gabi? May dati kayang namatay sa tinutuluyan namin at ganun ang nangyari dun sa babae? O baka random na panaginip lang yun dahil nga ini-stress kami ng tunog na naririnig namin mula sa pader? Pero alam nyo, minsan, kapag hindi ako makatulog agad, may naririnig akong mahina. Isang untog. Isang beses lang. Dito naman mismo sa kwarto ko.